Kara's POV. As Emberlyn left with Clint, he will take my cousin to their house. I run to my bedroom. My mom called my name, but I ignored her. I was in a hurry. This time I will read it. Now or never. I am so sick and tired of waiting for the right time that I could heal my pain and trauma. There is no right time. I should have done it a long time ago. I locked my door. A knock on the door caught my attention. Anak, okay ka lang ba? May problema ba? Nag-aalala ng tanong ni Mama sa akin. Nothing, Ma. Gusto ko lang mapag-isa. I shouted loudly. Dinigan pa pala yung yabag niya. Huminga ako ng malalim. Madiin kong ipinikit ang aking mga mata. Inanda ko ang aking sarili sa matagal na panahon, pero sinalakay pa rin ako ngayon ng takot. Sa gilid ng journal mayroong title. Ayoko nang basahin lahat kung anumang kahayupang ginawa niya. Nanginginig ang aking kamay nang buksan ang journal ni Romulo. Una kong binuksan ng pangalan ko. The flashback. Romulo's journal content. Dear Kara, anak. The moment you read this, maybe I was gone. By this time, maybe you knew who I was. I know you will be mad and disappointed. First, I want to say sorry for what I did to your moms. I was a monster, and I am not proud of who I was. I was so scared, anak, na baka hindi mo matanggap ako bilang ama. I don't even deserve to be your father. It was too late to regret everything I had done to Elizabeth and Sedera. There is no way I can express my sincere regret for what I have done to them. I am so sorry, Kara. My story is in this journal. There's no escaping the past. I wasn't saying that to make an excuse for all I have done. I was once abused, and it was my worst terrifying nightmare. There is no need for me to elaborate on what happened in the past. Anak, patawarin mo si Daddy dahil binigo kita. Sinaktan ko ang iyong mga itinuturing na ina. Please don't blame your mother, Elizabeth. It is all my fault, anak. Even though my confession won't change what happened. I'd like to know how you dealt with the trauma you experienced when you were young. You've probably seen my monstrous act. What I did was immoral and unacceptable. I do not know how I can ease the pain I am causing you at the moment you read this part of the journal. You might say masahol pa ako sa hayop for what I did. You didn't get the truth from me before I left this earth. Siguro kung mabasa mo ito na buhay ako, you will crush me down with your bare hands. There was so much suffering and sorrow I caused you, and I don't know how else to deal with it. My properties, TV stations, and business in the Philippines are all yours. I gave your moms my business and properties in Indonesia, Sedera and Elizabeth. You can discuss this matter with your ninong Lionel. He has everything taken care of. I know this is going to happen. Darius and his mom will not stop until they put me down. All I'm asking is don't let him ruin my legacy. You deserve everything. Romulo's POV. Papatayin kita, Romulo! Darius stared at me in rage. How could he not? I just killed the love of his life and mine. Christina, who was innocent, suffered as a result of greed and envious nature toward him. Christina saw no one. She was crazy in love with Darius. I don't want them to be happy. You owe me everything you have, Darius. You let this one go. Matapang kong sagot, kahit karumal-dumal na ang ginawa ko. Darius was on his knees, hugging Christina's bones. Darius found out that we had buried her 2 weeks ago. He killed our friends. Ginamit ko ang aking salapi para magkaroon ng utang na loob si Darius sa akin, para isalbang palugin nilang kumpanya. You want me to let this slide? Are you kidding? You will see everything you possess crumble right in front of your eyes. I will laugh when I see you how miserable and pathetic your life has become. Isinusumpa ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang kahuli-hulihang lahi mo, Ledesma. I called Lionel to fix my will. Hindi ko alam kung hanggang saan na lang ang buhay ko. Compadre, bungad ko kay Lionel. He is the only person I could trust. He was loyal to me. Gusto kang ipapatay ni Darius at sangkot ang asawa mo sa pagpaplano ng ipapatumba ka. Imporman ni Lionel sa akin. I know this will come. I should be ready. Are you certain about it, Lionel? Paniguradong tanong ko. Oo, usap-usapan sa grupo. Nagpupuyos ako sa galit.
He won't stop, will he? You bring me my will. I will sign it. Binaba ko na agad ang tawag. The will was signed a few days later. Regular kong ginawa ang trabaho ko. I wanted to talk to Kara and admit everything. Aamin ako bago pa man ako mawala. Gusto kong ibuhos niya lahat ng galit niya sa akin. I would rather she kill me than someone else. She has the right to do so. Patawad, anak. Hinanda ko lahat ng kakailanganin kong gawin mula sa mamanahin ni Kara at ni Elizabeth. And si Dara, they deserve that. Lionel has already been instructed what to do. I am on my way to the paternity clinic. For Amberlynn and Kara, I hired the most capable detective to find out what happened to Elizabeth's child. I thought it was mine. Elizabeth manipulated my sperm test. I thought I was sterile. But I have doubts kinuha ni Darius ang anak nila ni Elizabeth. Pinagpalit din ni Darius ang anak ni Sidera. May kasabayan din noong nanganak ng araw na yon. Si Elizabeth at si Sidera. Yun ang napunta kay Sidera. Ang walang buhay na sanggol. The nurse who was his accomplice made it possible for all to happen. He paid millions for the nurse to do it. I found out recently where they live. I closed the journal. This is rubbish. Walang silbet, walang kwentang nakasulat dito. However, my heart was in pain. Sinong sisisihin ko? Kung ang gumawa nito ay patay na. Bakit kailangan namin magdusa sa mga kahayupan nila? Bakit? Tanong na kahit kailan wala ng kasagutan. Bumaba ako, tinungo ko ang likod ng mansyon. Dala ang posporo at gas. Inihagis ko sa trash bin ang journal ni Romulo. Sana Romulo, pagsindi ko nun kasabay ang huling patak ng aking luha. Nakatingin lang ako sa apoy. Ang apoy na tong siyang susunog sa halang mong kaluluwa. I should move on. We have to. Pagkatapos ng pananghalian, kinausap ko si Mang Damian na ihatid ako kay Ryder. He knew where he lived. Pinagdarasal ko na nasa kondo lang niya siya. Sa Shaw Boulevard daw yon, sabi ni Mang Damian. I don't know the whole story, but I have to talk to him. Hi, I am here for Ryder Rothstein. What floor did he stay on? I asked the receptionist. Naglag ako ng aking pangalan at umakyat sa floor ni Ryder. Pinindot ko ang doorbell, pero wala atang tao. I pressed the button again, and no one was home. Laglag balikat kong talikod. Bumukas ang pintuan at iniluwa doon si Ryder, na lasing at amoy alak. What the hell are you doing here, Kara? Puno ng puot ang tanong na iyon. Pumihit ako at sinalubong siya ng ngiti. Hey, you look like shit. Kusa na akong pumasok sa kondo niya kahit hindi niya ako pinapasok. Binangga ko pa ang kanyang balikat. Nagkalat ang mga bote ng alak, lata ng beer, at amoy sigarilyong buong paligid. This is a real hell, Ryder. Komento ko. What do you want, Kara? Naiinis niyang tanong. I want you back. Maagap kong sagot. I heard him chuckle and walk away from me. Tinungo niya ang fridge at kumuha ng beer. Napailing ako. Tanghaling tapat alak agad ang hawak nito. Inagaw ko yun sa kanya at ibinuho sa lababo. What the hell, Kara? I am drinking! Bulyaw nito sa akin. Seriously, Ryder? Beer in broad daylight? Patuyang tanong ko. So? Napabuntong hininga na lang ako sa sagot niya. I said I wouldn't accept your resignation. I said firmly. Why is that? Naiirit ang tanong niya. Because the threat is still out there. Darius is dead, but not his mom. They want me dead. Depends ako. Tumawa lang siya. I am leaving, Kara. You can't stop me. Now get out. Kinaladkad niya ako palabas ng condo unit niya at malakas na binalibag ang pintuan. Ark, I hate this. Bigo kong nilisan ng condominium ni Ryder. Wala akong nagawa. I can't convince him to stay. Mang Damian sa cemetery po sa Bulacan. Agad siyang napatingin sa akin. Nagtataka pero ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Wala akong lakas para sagutin ang tanong na hindi nito na isatinig. Naabutan ko si Manong na siyang nakatalaga sa paglilinis sa musileo ni Romulo. Magandang araw, ma'am. Nakangiting bati nito sa akin. Magandang araw po. Ito na ho ang huling paglilinis niya sa puntod na yan. Diretsahang sabi ko sa kanya. Kita ko agad na malungkot ang kanyang muka. Alam niya na mawawalan siya ng buwan ng kita. Akin na ho ang susi nito. Napilitang inabot niya yun sa akin. Huwag ho kayong mag-alala, may matatanggap pa rin ho kayong sahod kada buwan. Agad lumiwanag ang mukha ni Manong.
I am not that heartless towards people in need. Pero ang taong nakalibing, yan ay hindi karapat-dapat gunitain. Pinaalis ko na si Manong. Hindi ako pumasok sa mausoleo ni Romulo. You don't deserve to be remembered. Your name will be forgotten. Your legacy will be gone. I spit on the ground before I turned back. Bumalik ako ng sasakyan. I condemned him for the rest of my life. Tahimik lang na nakamasid si Mang Damian. Sa lake po, doon sa dulo ng village. Magalang kong utos sa kanya. Hindi ko kayang salubungin ng titig niya sa akin. I don't care if he saw what I did. Nang makarating kami doon, agad akong bumaba. Naglakad ako patungo sa bench. The memories I had here were both joyful and painful. This place reminded me that Leander once made me happy. My first date, if that's what I call it. That day my heart was beyond happy. This place is witness to my heartbreak. My young heart was shattered into a million pieces. This place also made me calm despite that. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. I miss him. Looking at the beautiful scenery, it made me smile. It was a long time ago. 5 long years. I have ingrained this place in my memory. I'll come back healed and happy one day. But I was wrong. Hi. That baritone voice from behind made me stiff. Hindi ako makagalaw o kumilos man lang para lingunin siya. When I want peace, I will come here once in a while. Panimula nito. Dumadagundong ang tibok ng puso ko. It reminded me of you. Dagdag pa niya. I clenched my fist. Nanunuyo ang aking lalamunan. His voice was calm. Yes, it's been a while. Tugon ko sa kanya. I am sorry, Kara. Hinging tawad nito sa akin. Saka pa lang ako naglakas loob na salubungin ang titig niya. For what? Baliwala akong tanong. For everything, I guess. Ibinaling niya ang paningin nito sa lake. Dumako din ang tingin ko doon. I don't know you anymore, Leander. Lumabas yun sa aking bibig nang hindi ko man lang pinag-isipan. I don't even know myself, Kara. But this place helps me keep sane. This place reminded me of you. Pakiramdam ko hirap na hirap siya sa kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon. He took my hand and squeezed it tightly. Sinapo niya ang aking muka. Pinakatitigan niya yun na tila ba itong huling pagkikita namin. I miss this. Wika niya kasabay ang paglapat ng mga labi niya sa labi ko. Everything went blank. The sweet taste of Leander's lips slowly faded from my reverie. I saw Romulo and Ninong Lionel in the portrait. They're both smiling. Nasusuka ako. Napatingin ako kay Mommy at Mama. Galit ang nababanaag ko sa kanilang mga muka. I can't blame them. We are just waiting for Ninong Lionel to finish his meeting. Napatingin kami pagbukas ng pintuan. Kalungkutan at seryosong mukha ni Ninong ang sumalubong sa amin. Kara, iha. Tawag niya sa akin. Tumayo ako para magmano. Pilit siyang ngumiti. I'm glad you're all here. Cedera and Elizabeth, said Ninong. Wala na yung pagiging kwela niya. Let's get to it. Makita ko lang ang mukha ni Romulo na susuka na ako. Walang pakundangang sabi ni Mommy. Hindi ako sumabat. She has all the right to get angry. Bueno, itong last will ni Romulo sa mga ari-arian niya. Inilapag ni Ninong ang mga papeles sa mesa. Gusto kong malaman kung paanong buhay ang anak ko. Puno ng galit sa boses ni Mommy. Napadako ang tingin ni Ninong sa akin. Nasa journal ni Romulo ang sagot, Elizabeth. Tumingin siya kay Mommy. Sinunog ko ang journal. Puro kasinungalingan ang nandoon. At basura na hindi naman mapakinabangan. Sagot ko, nanlaki ang mga mata ni Ninong matapos marinig ang aking sagot. You did what?